pinagaling ni Jesus ang lalaki, na nasa Bethesda, bahagi yun na kung saan ay, yung mismong pool na yon ay nakikitang nagpapagaling sa mga may sakit, ang sino mang naunang pumunta roon. Kaya lang, hindi naman lahat ay maunang makapunta. Kaya pinagaling ito ni Jesus. Bahagi rin na kung saan ay pinaalala sa atin ng Poong Mikapal yung patuloy na conflict tungkol sa pagkapagaling sa araw ng pamamahinga. Sabi nga po natin ay very strict ang mga Hudyo kapag ang pinag-usapan ay araw ng pamamahinga. Hindi nila nakikita na magpapagaling ang Diyos sa araw ng pamamahinga. Kasi bahagi sabi nga ang Diyos nga ay nagpahinga sa araw, sa huling araw ng kanyang pagkilos. Pero paanyaya ng Poong Mikapal na makita natin yung alin. Kasi kahit na yung araw ng pamamahinga ay sabi nga para sa ikabubuti ng tao, well-being ng tao. Ginawa yung makita natin yung well-being para sa ikabubuti ng tao. Di lalo na sana makita rin nila yung alin na itong taong ito ay pinagaling ni Jesus para sa kanyang maayos na katatayuan. Katulad ng hamon ay pinamanik sa atin ng Poong Mikapal noong nakaraang linggo, yung ating pagninilay ay nakatutok saan? Hindi sa kapahamakan, ngunit para sa kaligtasan ng tao, kanyang kaayusan. At ito rin yung ipinamanik ni Jesus sa Ebanghelyo, huwag ka nang magkasala, at baka may mangyari pang higit na masama kaysa sa iyo. Kaya yun din nawa yung ating bahagi ng ating pagninilay para po sa araw na ito, para sa kaayusan ng tao. Bahagi dapat yun ang higit na pagnilay-nilayan, kaayusan ng tao. Kaya na umaga ay ako'y inimbitahan na mag-bless ng opisina ng MDRRM, Municipal hindi ko alam ibig sabihin ng MD, Municipal Disaster, Municipal Disaster Risk, Municipal Risk Reduction Management. So, bahagi Reduction and Management Office. Bahagi na kung saan ay kaakibat. Hindi lang para sa kaayusan ng buhay ng tao. Pero kahit na po yung risk, kinakailangan natin i-reduce, kinakailangan mabawasan natin kasi hindi naman natin pwedeng maalis yung risk. Bahagi ng buhay ng tao. Pero sabi nga natin, ay may ayos natin yung mga risk. Ay, medyo may naka CCTV po pala tayo ngayon, all over the pangil. So, nag-install ng maraming camera, 100 plus na camera, sa lahat ng barangay except Galalan, So, medyo malayo ata kaya hindi maabot ng relay station, Pero yung nandito sa ibaba, ay nakikita ko na kung saan ay pwede, Pero yun, risk reduction. At
at management. So bahagi ho na makita ho natin sa pagkilos na ipinahayag ng Poong May Kapal. Ang nais ng Diyos ay alin? Ang kaligtasan, hindi kapahamakan. Yung ipinahayag sa atin na higit natin makita sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya nawa, yun ang palagi nating bigyan ng higit na pagninilay. Lalong-lalo na sa pakita natin kung paano natin magkaroon ng pag-ugnayan sa tinatawag nating kasalanan. Kasi yun talaga yung iniiwasan natin. Baka akala natin ay tayo ay lumalapit sa kaayusan, sa kaligayahan. Pero isa ho sa maliwanag na pagkilos ay alin? Yun ay magagawa natin pag-iwas sa kasalanan. Anumang uri ng pagkakasala. At bahagi ho na kung saan ay gagabayan tayo ng Diyos upang makita natin yung pagsasaayos ng ating buhay sa daigdig na ito. Bakit? Anong sabi ni Jesus? Nais ko gumaling ka. Yung patuloy na paanyaya ng Poong May Kapal. Nais ko gumaling ka. Yung salitang gumaling ka, kung makita ko na hindi lamang yung may sakit, ngunit yung tinatawag natin yung kabuuan ng iyong pagkatao. I wish you well, well-being, yung buong pagkatao. Hindi lamang yung mga bagay na mayroong karamdaman. Sabi nga natin, in general, ano bagay yung sin? Ano bagay yung evil? Ay di an absence of good. Kapag nabawasan ang kabutihan, kapag nawalan ng kabutihan, ayan ay tinatawag nating kawalan. Ay yun ang tinatawag nating evil. Kaya nawa, yun ang bigyan natin ng limitasyon sa ating pagkilos. At ang pagpapala na ipinapahayag ng Poong May Kapal ay higit nawa nating pakinabangan. So ito yung idulog natin sa harapan ng Poong May Kapal sa biyaya ng patuloy na pagkilos na ipinapamanik sa atin ng Poong May Kapal sa pagkakataon na ito, sa lalong-lalo na sa paanyaya ng 40 araw na ito ng ating paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung lahat ng gawain natin, kung maaari ay iwasan natin ang anumang bagay na magpapahirap o maglalagay sa atin sa isang sitwasyon na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Poong May Kapal. Kaya yun ang bigyan natin ng Panginoon. Nais ng Diyos natin, yung ating kaayusan, yung ating katatayuan. Hindi niya ninais yung ating kapahamakan. Kaya ano yung hamon? Una, huwag kayong mag-iisip ng masama. Hindi isip ng Diyos yun. Kasi hindi kawalan. Kailanman hindi nag-iisip ang Diyos ng kapahamakan. At kung tayo ay maka-Diyos, hindi tayo dapat nag-iisip ng masama. Sa iyo o sa iyong kapwa. Kasi hindi kawalan. It is an absence of goodness. Kaya pag-iisip pa lang, iniiwasan na natin. Anong isipin natin? Hindi yung kaayusan, kagandahan. Doon pa lang tayo kagad magsimula. Father, iniisip ako ng masama. Hindi, ang isang maliwanag din Ellen. Ikaw ang nag-iisip ng masama at pinag-iisipan ka ng masama. Kapag ganun lang yan Kapag nag-iisip ka na may masamang iniisip sa iyo ibang tao, isa na yung maliwanag. Ikaw ang nag-iisip na pinag-iisipan ka ng masama. Sino nag-iisip na maliwanag na may masama? Ikaw. Hindi sila. Yun ang maliwanag doon Kaya doon pa lamang, kung may iniisip silang masama sa iyo, it will be manifested later on. Pero,
Huwag kagad tayo mag-rush into a conclusion. Pinag-iisipan ako ng masama. Ano? Wala. It will prove otherwise later on. Kung talagang pinag-iisipan ka ng masama. And it should not come from you. Hindi dapat manggagaling sa iyo yun. Ano? Kasi bakit? Hindi ka nag-iisip ng masama sa iyo o kung kanino man. Ano? Kasi bahagi yun eh. No? Ng pagkilos na ipinamalit ng pamilya. Bakit? Sabi nga, ano? Kasi ganun ang pagkilos ng Diyos. At ganun ang pagkilos ng mga taong maka-Diyos. Ang iniisip ay palaging makabubuti. Hindi nakasasama.